Right, sir. Ay, nakalimutan doon ko pala. Meron pa pala ng lilit na yun. Kaya yung pinapanggit ko. Na kaya yung dalawang bangsa. Ano yan, sir? Hybrid? Hindi po. Inbred. Yun ang kikita ng nandito. Para ma-appreciate. Yung pinapanggit ko kanina na yung buhay ng bata, kaya dalawang tangkaso. Kaya po sa sistema po natin, pag pinilang po yung buong puti, lumabot na lang. Okay, mga 400 to 650 grams isang buhay. Okay. Ito po yung yan. So na yun. Ito yung sabi ko pong punla, itinanim 30 cm by 30 cm. Isa-isa. O, di pag tuyo na, ganyan na ang itsura niya. Okay. So, ayan. Tapos, ito po yung puno niya, isang buwan na. Opo, nagsuhi na yan. Isang buwan na ang edad. Ayan, nagsuhi na. Opo, mga 1 month na siya. Halos, susunod na yung panicle initiation niya. Ayan po yun. Ayan po, parang salay pero palay po siya. Sa buwan pa lang po yun. So, hindi ko po sabihin, kaya dun sa sistema. Okay. Nakalipat tanim ka na. Paglipat tanim, ang sunod po ay, ibig sabihin yan, pag naglipat tanim ka, umaga, nasa 2 pulgada hanggang 4 na pulgada yung lalim ng tubig. Ay mga parting alas 9, alas 10, wala ng tubig yan, tuyo. Pero malambot po yung lupa. Hindi sasakit ang daliri mo pag naglilipat tanim. Okay. So, kailan ka magpapatubig? Magpapatubig ka dalawang linggo pagkatapos maglipat tanim. So, sa 15 days na po kasi, magbabasal ka ulit dyan. Okay, lagay ko muna rito 0. Kasi dito po, bago lipat tanim, meron dito, sabi ko nga, 2 days kanina, 2 araw bago magtanim, microbial inoculant, 1 kilo, 1 gram na tubig, sasamahan mo ng 2 kilong asukal, tapos ethyl alcohol, suka, isang galong suka at saka ethyl alcohol. Na kung 25 ml, pag 70% ethyl alcohol ang gamit mo. Pag ang ginamit mo 40% na ethyl alcohol, 50 ml lang sa 1 gram na tubig. Patutulugin yung buhol. O then, lipat tanim na. Okay. So, 15 araw pagkatapos
pagkatapos mailipat tanim, ganon pa rin po yung sistema. 1 kilo ng full harvest microbial inoculant, may 2 kilong asukal yan, tapos 250 ml ng full harvest root and leaf fertilizer sa 1 drum na tubig. Panisin mo ng 10 hanggang 12 oras, tinimpla mo ng umaga, spray sa hapon. Tinimpla mo ng hapon, kinabukasan, spray. Kahit alin doon pwede. Sa 15 araw pagkatapos maglipat tanim. Po. So magpatubig ka dyan sa umaga, mga 2 hanggang 4 na pulgada. Ayaw mo siyang matuyo kung matuyo siya. Yan. So, 15 days. Basal fertilization. Mas maganda kung ipaligo mo kung meron kang makikitang insekto. Kung may mapuna kang insekto, doon sa iyong tanim, ipaligo. Kung wala naman, ipaligo pa rin dilig. 15 days. Ibabasal siya. Kasunod, doon na tayo kasunod na sistema. 25, 35, 45, 60, 75, 100 optional. Optional po yun. Okay, kadalasan dito yun, 75 to 100. Isang fertilization yun. Dito po sa 25, 35, 45, pulya po ito. Alternate ang spray. 25 umaga, 35 hapon, 45 umaga. Alternate spray. Ibig sabihin, pag nag-spray ka ng umaga, ibig sabihin po noon, pag sikat ng araw hanggang alas 8 lang. Susunod na sprayan mo doon sa schedule, alas 5 ng hapon hanggang lumubog ang araw. Sunod uli na mag-spray ka, pag sikat ng araw hanggang alas 8 ng umaga. Opo. So, 25, 35, 45. Gaano karami? Ang gagamitin mo po na sistema ay 50 ml ng full harvest root and leaf fertilizer per knapsack. Per knapsack load, yun ang gagamitin mo. Yan. Pulyar. Dito po, okay, 75 to 100 days, optional. Okay. Dito, pulyar pa rin po itong dalawang ito. Okay. Pero ang fertilization po dito ay 100 ml ng full harvest root and leaf fertilizer per knapsack. Alternate pa rin. Kung natapos ka rito ng umaga, ito hapon yung kasunod umaga. Alternate. O ganun po yung sistema. May tanong? Sir, yung 80 days, hindi na dapat na lagyan ng kuya. Ang alin siya? 80 days, sir. 80. Sasabi ko nga po, itong 75 to 100 days. 75 hanggang 100 days. Gusto mo mag-spray 90 days. Gusto mo mag-spray 80 days.
nasa sayo. Gusto mo, 76. Gusto mo, 100, nasa sayo. Kaya po, 75 to 100 days. Yan. 100 ml per naps ako. Hindi ko po sabihin yan. Pag sinabi mong pulyar, kasing pino ng usok, ito kasi, itong pagitan kasi nito, yan yung buting, buting stage. 45 to 60 days. Halos yan yung buting stage. Hindi, sir. Ah? Hindi na yan. Okay. Ayun yung 75 to 100 days, panyuko na yung panon. Ngayon, ito po yung optional. Pag nag-ani ka, nagre-recommenda pa rin po ako ng Ratonig. Sa Ilocano, sa Gibo, sangang buko pagsusupling. Kasi kaya po nating magsupling o magsangang buko o magsagibo sa Bisaya, sa Lapi o Subing. Kaya po natin ng mga 35 sako hanggang 80 sako kada hektarya. Ipinagpapalagay na nakaani ka po ng 100 sako sa harvest mo. Opo. Pwede pong iratun. Opo, sa Infanta, malaki-laki yung aking naraton eh. Di ba, sir, pinukumba muna nila. Oo, kinuliglig. At kinuhan siya, anong tawag doon? Combine harvester, halimaw. Sabi nila, hindi na raw, madali yan, kakuyak-yakin natin. Saka pinatubigan. Inisprayan ulit. Tubo siya. Kasi mas maiksi siya eh. Opo, doon na magsisimula. 45 days na lang. Ani ka ulit. Saka mo araruhin pagkatapos mag-ani. May tanong? May nabubuong tanong? O, sige, mag-isip lang kayo. Isulat nyo lang yung pagtanong. Doon na raw muna tayo kay gulay. Okay. May tanong po sa akin kanina. Sir, sabing ganon. Gusto namin magtanim ng kamuting baging. Paano ba sistema? Kasi mabilis yung kamay ko, nagbura. Nakalimutan kong sabihin sa inyo, ano ba? Nakopya nyo na ba? Memorize. Ganito po kasi, may teknolohiya sa kamuting baging o yung sweet potato. Merong pangtalbos at saka panglaman. Yung pangtalbos, kadalasan, yung pinutol, igaganon lang nila sa ibabaw ng plat, tapos may kawayan, tutusukin lang na gano'n, tapos na. So, lulubog na yun yung, kung ito yung lupa, gaganon yung kamuti. Yung stem, lulubog lang eh. Gano'n ang mangyayari. May nakalitaw na sa ibabaw, pero nakalubog. Tinusok lang yun ng kawayan. Ganon magtanim. Iyan po yung pangtalbos. Aasahan mo na panglaman niya. Labat. Lobat. Ano pag panglaman? Ang ating pong recommendation, loop. Kung ito yung lupa, nakaganon siya. Naka-loop. Pag binabaw. Inihuhukay po yan.
Dapat nakaganon. Pinupuyod pa namin yun eh. Tinatali talaga namin na nakaloop siya. Opo. Nakaloop siya. Kasi ito yung maraming maglaman. O ngayon, may mga nagtatanong pa, Sir, para saan ba ang purpose ng tudling-tudling? Yung Pharos and Ridges? Yung Pharos and Ridges ang tawag niyan. Anong silbi ba niyan? Bakit may ganyan pa? Okay. Kasi po ganito. Pag ang iyong tanim ay mag-aani ka, aabutan ka ng tag-ulan, huwag kang magtatanim sa baba. Dito ang tanim. Pag aabutan ka ng tag-ulan. Pero pag yung anihan mo, mag-aani ka, aabutin ka ng tag-tuyo or summer, ang tanim mo dito sa baba para tumaas yung moisture. Ang tawag po dyan, Pharos and Ridges. Yan. O yung tawag natin, tudling-tudling. Lahat kasi, nakita ko, pag nagtutudling, isa lang ang tanim, sa ibabaw lahat. Walang nagtatanim sa baba. Yan. Meron namang nagtatanim sa baba. Kung ang itatanim mo, sugarcane. Opo, sugarcane. May nagtatanim pa ba ng sugarcane dito? Wala na. Bihira na. Sa Tarlac, wala na. Sa Tarlac. Nandun na, Sumarero. Okay. Bigyan lang, bahagya lang doon sa taga-Tarlac, bahagya lang. Ang sugarcane o ang tubo, ang inire-recommenda ko po, ipupunla natin yung tubo bago ilipat tanim. Di ba yung cane? Di ba yung cane? Meron niyang iBad. Meron dito. May buko dito. Meron nakaganon. Yung tutubuan. Ang ginagawa ko po dyan, kinukuha yan pag gano'n. Uukitin mo siya. Uukitin mo siya. Hindi siya gano'n. Tapos ilalagay ko sa seed tray. Seed tray. Matrabaho. Pero, ang kagandahan po nun, itatanim mo lang isang puno. Nagtanim ka ng isang puno, kaya pong mag-sipling ng 30 hanggang 100. Isang puno lang. Siyempre, kailangan merong makikita si Sir na pruweba. Oo, gano'n, baka drawing na naman yan. Wala talaga yun, sir. Kasi sa amin, sir, pag nagtanim, tapos wala namang ilan lang inaani ng tubo. Yung ayan sir. Yan, yung ipupunla. Yung cane, uukitin gano'n, yung iBad. Ayan, uukitin. Tapos, ipupunla sa seed tray. Okay. Ayan. Okay, ipupunla po sa seed tray. Uukitin yung punla. Pwede rin naman kung narong putol, pwede kwadrado. Ayan, seed tray. Okay, tapos soil mix, yung kanina. Yun yung ilalagay. So, pakita sa lalapit ko. Ito po, uukitin yung iBad, yung mata. Tapos, ipupunla sa seed tray. Para ma-appreciate. Yan. Tapos, ipupunla sa seed tray. Okay. Kasi yan na yun. Yan na po yung tumubong punla.
Oh, 35 to 30 days to 45 days. Ang isang buwan. 25 to 35 days. Ito yung tubo. Inukit yung tubo. Yan, inukit yun. Sugar cane. Ukit siya. Yan. Ayan. Mga citrate. O tapos, okay. Ayan na. 25 hanggang 35 días. So yun ngayon, lilipat tabi mo. Pag nagsuhira, sir, ito na yun. Isa lang po, sir. Isa lang po yan. Ayan mo na, sir. So from doon kanina, okay, tapos ito, 25 to 35 days na yan, o tapos lililipat tanim mo siya, halos ganito na yun. Opo. Parang transition siya, ayan. Tapos, okay. So, yun. Ayun. Okay. Yung tanong, pagitan. Oh. Ito po yung planting distance. Yung planting distance, isa-isa. Isa-isang puno rin, planting distance. Ang kaibahan po, dito, ang lapad nito, 150 cm. Ang lapad ng plat. Ito, 150 cm to. Ang pagitan, bawat puno, 90 cm. Kulang 1 metro kasi 100 cm ang 1 meter eh. 90 cm by 150 cm. Yun yung planting distance. Sa baba, nakatanim dito. Sa baba siya nakatanim. Ayan sir yung sistema. So, tapos, magandang sagibo. Nakakadalawa, 3 beses pa sa dito. Si Engineer Lagat, nasubukan na niya itong sistema. At nung yung taga-Karsum ko, Cagayan Sugar Regulatory, Sugar Milling Corporation, yung Karsum ko sa Cagayan Valley. Nung sabihin ni Engineer Lagat na ang canes na nabuo, 100. Ang sabi nung taga-Karsum ko, yung maliit, putulin, malaki lang itira. Sabi ni engineer, yung kaibigan namin na engineer, agriculture engineer, sabi ko sa kanya, anong ipapuputol mo? Pari-parehas ang laki. Tawagin mo pa ako yung taga-Karsum ko, sila ang papuntahin mo. So, nung pumunta yung taga-Cagayan Sugar Milling Corporation, nakita nila, 100 peraso ang isang puno at malalaki. So, kami nga, gano'n ba? Paano nangyari yan? Technology ng Victor Global. At ang may-ari ng lupa, si Piskal Angog ng Cordillera Autonomous Region. Yung may-ari ng lupa. Kaya nagulat sila, kaya pala ng gano'n. So, 150 cm by 90 cm yung planting distance ng sugarcane. Yan.
Opo, meron siyang technology. Matagal ko na ipinopromote ito ng technology. Nakapag-usap ako doon sa Florida Blanca, Pampanga. Pumasok dito, lumabas dito. Pagtalikod ko, wala na, nakalimutan na nila. Bakit? Kasi daw, hindi sila nagpo-promote ng fertilizer. At malakas ang sindikato doon sa kanila. Yeah. So, at least, kung individual na asindero, katulad dun sa Mindanao, Kabangkalan City, o yun, ginagamit na ito yung technology natin. Isa-isa lang talaga. At masaya yung may-ari ng lupa. Malungkot yung sakada. Kasi ang bayad pala sa kanila, per puno na itatanim. Di per puno, marami. Ito, kakaunti kasi ang lalayo ng distansya. Yung worker, talo. Pero yung may-ari ng lupa, tuwan-tuwa. Kasi sa isang puno, talagang marami yung labas. Marami ang nagiging canes. Yeah. At nung magresulta dyan kay Engineer Lagat, 1 ton cane, yung PSTC na tinatawag, hindi LKGTC, hindi yung 50 kilos, yung 100 kilo, yung PSTC, potential sugar per ton cane. Isang tonelada na sugar cane, kaya nating mag-produce ng 2.5 bags ng sugar cane, ng asukal. 2.5 sako ng asukal sa isang tonelada na tubo. Ano po yung nagawa natin sa Cagayan? Okay, maganda po yung dyan sa Cagayan. Okay, so, punta na tayo kay po. Balik daw po kay Kamote. Hindi pa ba tapos? Ang kay Kamote. Kamote sila kasi naman tayo sa tuboy. Hindi pa ba tapos? Happy hour lang naman ito. Sa Kamote. ganun nga po. Sa kamote, yung kanina, loop. Loop lang. Paloop. Ganun po pinagawa ko sa Concepcion Tarlac. Tuwa si Mr. Mercado. Mercado, ano mga pangalan niya? Basta Mercado, taga Concepcion Tarlac. Yun ang negosyo niya. Taga Quezon City siya. Ang ginagawa niya, umuupa siya ng nakatiwangwang na lupa sa Concepcion Tarlac. Nakatiwangwang. Sa Dolores, Santa Monica. Sir, kanting distance ng Kamote. Yung sa paro niya, yung sa magkakasunod, paano kanting distance? Ang planting distance, nasa kwan lang po ang gawa nila. Nasa 2 pie. Dikit-dikit. Pangitan, sir, o yung per pan, taro? Yung sunod-sunod. Sunod-sunod. Yung hill. Malapit. Per hill niya, sir. Per hill. Kasi yung hill, dikit-dikit, sir. Yung distansya. Halos nasa 60 to 90 centimeter ang planting distance. Ng roll, ng per hill. Rather, per row. Row. Yung row. Yung per hill, sir. Magpapaprint ako bukas or yung application sa para magkaroon po kayo, ibigay ko na lang kay Sir. May computer naman yata sila sa bahay, may laptop. Yan. Para pag kailangan nyo i-print, magpa-print, mag-request lang kayo kay Sir Gary. Papi-print ni Sir Gary. Bayaran nyo na lang. Nung diniscuss natin, may hard copy, sir, sana. Opo, dapat meron po yung diniscuss natin sa palay. Meron po yun, hard copy. Oo. Hindi kami nag-lecture, hindi ako nagdala. Sabi ko nga, pag nagle-lecture ako, ang karamihan ng audience ko, memorize.